Good morning guys, tara kape. So for today's video guys, nabalitaan nyo ba yung latest news about the Supreme Court decision regarding Fcash? Well, apparently si Fcash ay isang online lending app. And merong case na inakyat sa Supreme Court dahil dito sa Fcash. But kung babasahin nyo talaga tong Supreme Court decision na to, hindi actually tungkol dito sa issue sa online lending app eh. Parang ang pinagdesisyonan ng Supreme Court dito is yung eligibility ng mga evidence. But let's go back kung paano ba nagsimula to. Apparently, yung complainant dito ay si Tremillos, wherein nag-file siya ng case sa NPC or National Privacy Commission with regards to data collection ni Fcash. Ito yung yung pagkuha ng mga information sa cellphone natin. Without his or her prior permission daw, nanguha ng information si Fcash sa kanyang device. Na anong nangyari ay nagpadala ng mga text messages itong si Fcash sa mga tao sa phone book niya. So ang ginawa ni Tremillos is nagreklamo siya sa NPC, nag-provide siya ng sarili niyang evidence, and then hininga ng paliwanag si Fcash, but si Fcash ay hindi nag-reply. Thus na nagdesisyon si NPC favoring yung victim natin, which is si Tremillos. So sabi ni NPC, kailangan daw magbayad ni Fcash ng around 15,000 for the damages. Ngayon yung natanggap ni Fcash tong decision na to, inakyat niya to sa Court of Appeals. And then dun sa Court of Appeals, na-reverse yung decision. Na sinasabi ng Court of Appeals na inadmissible daw yung evidence ni Tremillo. Thus, vinovoid yung decision na pagbayaran ng Fcash ng 15,000. Ngayon, inakyat po ito sa Supreme Court. Tapos, nag-provide sila ng affidavit, counter-affidavit, etc. Until nag-reach sa decision na sinasabi ni Supreme Court na during that time na nasa NPC pa ang complaint, hindi nag-object si Fcash dun sa validity ng evidence na present ni Tremillos. Thus, sinasabi ni Supreme Court na nag-expire na ang kanyang time to object for the validity. Thus, ni-reverse ni Supreme Court ang decision ni Court of Appeals na voided ang decision ni NPC. So, ni-reinstate ni Supreme Court yung decision ni NPC na magbayad si Fcash ng 15,000 pesos sa damages na nangyari kay Tremillos. So, ito naman yung point ko. Napakaliit na amount actually for the damages na 15,000 pesos para umabot pa sa Supreme Court. But yung main issue regarding privacy is hindi naman talaga nabigyang diin. More on ang naging problema dito kaya inakyat sa Supreme Court is because of the admissibility of evidence. So more on technicality talaga ang nangyari dito at hindi nag-focus dun sa main issue ng data privacy. Well, you can read over the Supreme Court's decision, medyo mahaba siya, dito na lang po sa link sa baba. Ang masasabi ko lang po dito is that sa mga nakakatanggap ng mga ganitong klaseng message, may pag-asa pa rin naman po kayo, lalo na kung magrereklamo po kayo sa proper channels natin. Ibig sabihin ko lang po is pumunta po kayo sa otoridad natin, sa NBI, sa NPC, sa SEC para magreklamo. Kasi kung reklamo lang po natin ay over social media, wala po talagang mangyayari. Medyo lumalakas pa po ang loob ng mga ganiyang online lending apps kasi wala naman pong sumusubok sa kanila. Now, nakita po natin na pwede nyo pong gawin yan lalo na pag nakaharas po kayo ng mga online lending apps. So sana may na-share po ako sa inyong useful information for today. Again, good morning sa inyo.